Dumating na ba ang taong sinasabi mo? Malapit na, malapit na. Si Xiaolu ay anak ni Tita Chen. Nagtatrabaho bilang construction worker. Kahit hindi kalakihan ng kita, nakakakuha naman siya ng 200,000 pesos bawat taon. Huwag kang magkamali ha. Alam ko na. Magandang araw, President Liu. Tanong ko sa'yo, bakit ba ako nakasuot ng ganito ngayon? Ano ang dahilan? Magpanggap bilang isang manggagawa at guluhin ang blind date na inayos ng matanda. Kung alam mo na, umalis ka na. Sige, alis na tayo. Miss Wen, Siya yun. Lu Yanchen, ang asawa ni Sumukswe sa nakaraang buhay. Makalipas ang 3 buwan, sa construction site siya mamamatay dahil sa pagsagip sa iba. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang iyon. Kumusta? Ako si Wen Yu. Ikaw ang aking blind date. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang server sa isang hotel. Ang sahod ko ay 3,000 kada buwan. Narinig kong nagtatrabaho ka sa construction at ang sahod mo ay 200,000 kada taon. tama. Pero ang 200,000 ko ay para lang sa pagbabayad ng utang. Wala akong kotse, wala ring bahay. Mga magsasaka rin ng mga magulang ko. May kapatid pa akong may sakit na umaasa sa akin para sa pagpapagamot. Alam mo naman, walang magkakagusto sa taong tulad ko. Oy, ang pait naman nito. Tapos singil pa sa akin ng 30 pesos. Ito ang gusto naming inumin sa construction. Nakakagaan ng pakiramdam. Gusto mo ba subukan? Malamang, hindi gusto ng mga babae ang lalaking tulad ko, na kuripot. Oo, salamat. Sa tingin ko rin, ang mahal nito. Hindi siya naaayawan ako. Magiging prangka na ako. Kapag pinakasalan mo ang lalaking tulad ko, hindi magiging maganda ang buhay mo. Kaya huwag na kitang patatagalin pa. Paalam. Hoy, Ginong Lu, nagkakamali ka. Sa paningin ko, ang lalaking tulad mo, na marunong magtipid at mag-budget ng maayos, ay bihira ng katangian sa mundo. At naniniwala ako, ang mahalaga ay kung paano mabuhay ng maayos ng dalawang tao. Ang ibang bagay ay hindi na importante. Ang lalaking handang magsakripisyo ng buhay para lang makapagligtas ng iba. Kahit paano, hindi siya masamang tao. Pasensya na at naubos ko ang oras mo. Mauna na ako. Sandali. Binibining Wen, magpakasal na kaya tayo? Mahal, maligayang araw ng kasal sa atin. Mula ngayon, doblehin ko ang pagtatrabaho ko at ibibigay ko ang lahat ng pinakamaganda sa iyo. Hindi ko sasayangin ang desisyon mong ito. Naniniwala ako sa iyo. Muling nabuhay. Gusto ko lang mamuhay ng payak. Tahimik at maganda ang buhay. Ligtas at masaya. Uy, hindi ba't ito ang matalik kong kaibigang si Wen Yu? Isang magandang construction worker. Nakapag-asawa ka pa talaga.
Wala akong pakialam sa kayamanan o karangyaan. Basta't mabait sa akin si Yan Chen. Wala na akong ibang hinihiling. Nakakuha ka ng magandang construction worker, kaya dapat pahalagahan mo siya. Baka sakaling maging balo ka balang araw at umiyak ka sa harap ko para humingi ng tulong. Ang asawa ko naman, si Jiang Huai, kahit na supervisor lang siya ngayon sa design department ng Lu Corporation, ngunit naniniwala ako sa kanyang pambihirang kakayahan sa trabaho. Siya ang magiging presidente ng Lu Corporation balang araw. Pagdating ng panahon, ako ang magiging pinag-uusapang asawa ng presidente. Ganun ba? Kung gayon, aantabayanan ko kung paano ka magiging asawa ng presidente. Sa nakaraang buhay, kung hindi dahil sa akin, na nagpuyat para gumawa ng design drawing para kay Jiang Huai at umako ng kasalanan para sa kanya, paano siya madaling? Nakaupo sa pwesto ng presidente ng Lu Corporation? Tama na, tumigil ka na. Maraming tao ang nakikinig. Masama kung kumalat ito. Yun pala, empleyado siya ng kumpanya ko. Natatakot ka na ba? Oo nga pala, ang asawa ko naman, si Jiang Huai, magaling sa trabaho, malapit nang ma-promote at tumaas ang sahod. Ikaw naman, isang construction worker mula sa laylayan. Baka hindi pa nakakapasok sa pintuan ng Lu Corporation. Kahit na gaano kagaling ang mga resources. Kung ibibigay sa isang baboy, makakalipad din kaya iyon? Huwag kang magyabang, papaalalahanan ko kayo. Ito ay isang mamahaling restaurant. Baka hindi ninyo kayang magbayad ng bill at lumuhod kayo para humingi ng tulong sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang Black Gold Card, iisa lang sa buong mundo. Ang may-ari nito ay ang presidente ng Lu Corporation. Sino ka talaga? Ako ang asawa ni Wen Yu. Ngayon, maaari nang umalis ang dalawa ninyo. Huwag ninyong istorbohin ang pagkain namin ng aking asawa. Isang Black Gold Card lang ang meron sa buong mundo. Ang may-ari nito ay ang presidente ng Lu Corporation. Sino ka talaga? Itong black card na ito, isang walang kwenta lang siya. Paano siya magkakaroon ng black card ng presidente? Totoo talaga ito. Pero para sa kagaya niya, para lang mapasaya ang kanyang pagmamataas, gumamit ng peking black card. Hindi ako magugulat. Tunay man o hindi, ano naman? Kaysa naman magpakahirap para sa bagay na hindi naman sa iyo, mas mabuti pang maging praktikal. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa asawa ko? Inuutusan kita? Ngayon, agad-agad, lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko? Hindi siya karapat-dapat. Ikaw, Hinarap-harapan mong sinaktan ng asawa ko? Akala mo ba tanga ako? Ayos ka lang ba? mahal, nasaktan niya ako. Sampalin mo siya para sa akin. Maraming tao ang nakatingin. Huwag kang ngang maingay. Jiang Huai, asawa mo ako. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol, ikaw pa ang nahiya sa akin? Dati, si Jiang Huai ay kilalang-kilalang mabuting asawa. Pero ngayon, hindi niya ako ipinagtatanggol. Saan ba nagkamali? Mga maginoong bisita, pakiusap, huwag kayong maingay sa pampublikong lugar. Manager, buti na lang dumating ka. Ang asawa ko ay si Manager Jiang, head ng design department ng Lu Corporation. Itong dalawang walang kwentang ito, hindi kayang magbayad, at bastos pa ang mga bibig sa amin. Paalisin mo na sila agad. Manager Jiang, ako ang kulang sa pag-asikaso. Pasensya na po kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Paalisin ninyo silang dalawa. Sino ang maglalakas loob? Presidential Lu, isang mabait na tao lang siya na nagtatrabaho sa konstruksyon. Masasabi lang na tauhan ni Boss Lu. Paano pwedeng si Boss Lu mismo? Totoo, ako ay tauhan ni Boss Lu. Nagkaroon ako ng pagkakataong mapansin niya. Kaya lang ako nakakahanap ng trabaho sa construction site ng Luz. Oo nga, kilala kita. Kontratista ka ng Luz Construction. Ang presidente ng Luz Construction ay nagpapanggap na kontratista? Ang sarap talaga maglaro ng mga mayayaman. Manager, ang dalawang ito ay nakakaabala sa amin ng asawa ko. Kung hindi mo ito maayos, baka sa hinaharap, apektuhan ito ang operasyon ng inyong tindahan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? At pinapaalis mo kami? Tumigil kayo. Seryoso na kayong nakakaabala sa operasyon ng aming restaurant. Lumabas na kayo ngayon din. Honey, magsalita ka naman. Huwag ka nang magulo. Napahiya na ako sa'yo. Jiang Huai,
Swerte ka lang ngayon kapag ako na ang naging misis ng presidente. Titingnan ko kung paano ka magyayabang. Ginoong Lu, dahil sa aming kapabayaan, nagdulot kami ng abala sa inyo. Libre ang inyong konsumo ngayong araw. Ito po ang inyong card. Yan, Chen. Ano tong black card na ito? Ah, itong card? Mukha lang siyang katulad ng kay Boss Lu. Bilang lalaki, kailangan kong magkaroon ng konting dignidad sa labas. Mahal, wag mo na akong pagtawanan. Tara na, ipapakita ko sa'yo ang bahay na inihanda ko para sa ating kasal. Tara. Mahal, ito ang inuupahan kong bahay para sa kasal. Medyo luma lang. Isang malaking flat unit. At nasa prime location pa. Ang halaga ng subdibisyong ito ay mahigit 4 milyon. Hindi mura ang renta nito, di ba? Ito, Assistant Lin. Pinahanap ko sa kanya ng isang luma at maliit na upahang bahay. Pero ito ang nahanap niya, isang malaking flat unit. Pagbalik ko, babawasan ko talaga ang year-end bonus niya. Ang may-ari ng bahay na ito ay nag-abroad na para manirahan. Natatakot siyang hindi maupa ang bahay dahil masyadong mahal. Kaya 1,000. 1,500 ang renta sa akin. Medyo mahal pa rin ba? Sulit na yan, honey. Ang galing mo talaga. Umupo ka? Mahal, dahil hindi mo hinamak ang kalagayan ko at payag ka pa rin pakasalan ako. Sa hinaharap, talagang pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Basta't manatili kang tapat sa akin, hindi ko pinapansin ang mga bagay na ito. May ilang mahalagang bisita ngayong gabi sa private room 808. Pagbutihin ninyo ang serbisyo sa kanila. Hindi mawawala ang inyong tip at komisyon. Ikaw ngayong gabi ang maghahatid ng pagkain sa private room 808. Opo, manager. Magagawa ko po ito ng maayos. Sina? Kayong tatlo, sige na rin. Hello, oho, Miss Su. Ang ipinag-utos ninyo, nagawa ko na po lahat. Ni hindi pa nga magawang maayos ang quarterly report. Ano pa ang silbi ninyong lahat sa akin? Hindi ba't sinabi ko na i-silent mode ang mga cellphone sa meeting? Kanino to? Boss Lu, Parang cellphone mo po ito. Ten-minute break. Anong meron? Mahal? Honey, may malaking kliyente ngayong gabi sa tindahan. Tip pa lang, 200 piso na. Kapag nakuha ko na ang pera, ililibre kita. Sige, huwag kang masyadong mapagod. Naaawa ako sa'yo. Huwag kang tumanga dyan. Dali, maghatid ka na ng pagkain sa mga bisita. Sige, paparating na. Hindi na muna kita kakausapin. May gagawin pa ako. Tito at tita, si Jiang Huai po namin. Supervisor na ngayon sa design department ng Lu Group. Pero pagkatapos ng 3 buwan, promote na siya bilang vice president. Ang mga mutay na ito, espesyal niyang inihanda para sa inyo. Huwag po kayong mahiya. Binigay na lang basta ang motay na libo-libo ang halaga. Ang laki talaga ng galante ni Supervisor Jiang. Ano ba ang alam mo? Henerasyon ngayon si Supervisor Jiang sa negosyo. Kapag napangasawa na siya ni Muksue, walang katapusan ang karangyaan niya. Magshue, magkasama kayong lumaki ni Wenyu. Tingnan mo naman ang napangasawa niya. Isang kontraktor lang. Sa hinaharap, mahirap na ang buhay niya. Ilang bote lang naman ang motay yan. Ito lang ang aking paggalang sa mga nakatatanda. Tanggapin ninyo po.
Magandang gabi po. Ako ang server ng Private Room 808. Ikinagagalak kong Sumuksue. Tito Zhang, Tita Lee, kayong lahat. Sumuksue, sabi ko nga, bakit naman ako ang napili para sa magandang trabahong ito? Ikaw pala. Ikaw ang nagpili sa akin para magsilbi sa kwarto 808 para lang mapahiya ako sa mga kapitbahay. Oo nga. Yung 200 pesos na tip, sapat na yan para sa isang araw mong paghuhugas ng pinggan. When you. Noon, kahit papaano, arkitekto ka. Ngayon, nagserbidora ka na lang. Aray, Nakakahiya talaga para sa mga magulang mo. Ang mga babae, walang kwenta ang pag-aaral ng matagal. Tingnan mo si Muksue, napakaswerte sa asawa. Mga tito, mga tita, si Wenyu, mahirap lang ang pamilya noong bata. Hindi niya naranasan ang buhay ng mayayaman. Oo nga pala, yung asawa mong nagtatrabaho sa konstruksyon, hindi ba sumama sa iyo? Abala siya sa trabaho. Hindi siya makakaalis. Ah, ganun ba? Oo nga pala. Ano ang employee number niya? Titingnan ko kung matutulungan siya ng asawa ko. Tama ba, mahal? dahil kay Muksue, pwedeng tulungan kita minsan. Pero, depende yan sa sinseridad mo. Anong ginagawa mo diyan? Maghain ka na. Kung hindi mo paglilingkuran ng maayos ang asawa ko, papatayin kita. Ikaw, mukhang gusto mo nang mamatay. Kahit baso ng tubig, hindi mo mahawakan ng maayos. Huwag mo akong sasaktan. Ang cute mo talaga. Lahat ng ito ay espesyal na ipinag-utos ni Jilu. Sana'y masiyahan kayo sa inyong pagkain. Si Jilo pala ang nagutos. Tiyak may balak si Jilo na i-promote si Supervisor Jiang. Espesyal na handog para sa bagong kasal. Sa nakaraang buhay, hindi naman binigyan ng pansin ni Jilu si Jiang Huai. Bakit niya ngayon ipapadala ang ganito kalaking regalo? Nakita mo ba yan, Wenyu? Kahit si Jilu ay nagbibigay pansin sa asawa kong si Jiang Huai. Ang tulad mong nasa ilalim ng lipunan, tiyak na hindi mo pa naranasan ang ganitong pagtrato. Nasira mo ang magandang mood namin. Nasaan ang manager? Manager! Ang mga waiters sa inyong tindahan ay hindi nire-respeto ang mga bisita. Tingnan mo ang kamay ko. Ay, VIP, pakiusap, magpakahinahon po kayo. Nagkasala si Wenyu sa VIP. Ayaw mo na bang magtrabaho? Mag-apologize ka agad. Kung hindi, ibabawas ko ang kalahating buwan mong sahod. Paumanhin? Anong silbi na masalitang paghingi ng tawad? Lumuhod ka! Sumukswe, huwag kang magpakalabis. Wenyu, nagsasawa ka na ba sa taas-taas na posisyon mo? Paano ngayon ang pakiramdam ng pagiging yurakan ko? Tiyak na masakit, di ba? Oo nga, Wenyu. Kung malaman ng mga magulang mo ang kalagayan mo ngayon, mabubwisit sila at bumabangon mula sa libingan. Anong silbi ng pag-aaral ng husto? Tingnan mo si Muksue, napakaswerte niya sa pag-aasawa ng mayamang lalaki. Mokzo, hayaan mo na. Mahirap din naman ang buhay ni Wenyu. Paalisin mo na lang siya. Pero, sa totoo lang, kung nakapag-asawa lang si Wenyu ng mayaman noon, hindi sana siya napunta sa ganitong kalagayan. Inumin mo yan. Inumin mo. Baka kasi pag nasiyahan ako, dagdag pa ang tip na ibibigay ko. Tama na. Kahit galit na galit ka sa akin, kinamumuhian mo ako. Hindi mo dapat dinudurog ang dignidad ko. Ah, ganon ba? Kung hindi mo iinumin, mawawalan ng trabaho ang asawa mo sa construction site bukas. Pagkatapos, ang buong pamilya mo ay mawawalan ng tirahan. Uminom ka na kaya, Wenyu? Ang asawa ni Muksue, mataas na posisyon sa Lu Corporation. Hindi mo kayang pagalitan. Akala mo ba prinsesa ka pa rin? Serbidora ka lang ngayon. Anong kayabangan yan? Tito, tita, pinanood niyo akong lumaki. Hinahayaan niyo lang ba siyang ganito ng trato sa akin? Wenyu, huwag kang magalit sa masasakit kong salita. Noong maayos pa ang buhay ng magulang mo, marami kaming tinulong sa inyo.
Ngayong wala na kayo, dapat matuto kang magpakumbaba. Mangayo? Tama. Akala mo ba ikaw pa rin ang mataas na si Binibining Wen? Kahit trabaho bilang serbidora, hindi mo magawa ng maayos. Nakakakahiya. Iinumin ko. Inumin mo. Di ba ang yabang-yabang mo? When you, siguradong hindi mo inaasahan na mapapasakin ang kapalaran mo. Tingnan nga natin. Ngayong araw, sino ang may lakas ng loob na hawakan ng aking asawa? Arga. Mahal, nahuli ako. Ayos ka lang ba? Honey, bakit ka nandito? At yung suot mo? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Asawa pala ni Wenyu yan. Hindi naman mukhang trabahador sa konstruksyon. Baka nagkamali lang tayo. Ang galing ng dating. Siguradong si Boss Lu yan. Lu Yanchen, isa ka lang hamak na maliit na tao. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo luluhod at hihingi ng tawad sa amin ngayong araw, hindi kayo makakaalis dito. Mga guard, sugurin nyo. Bantayan nyo. Walang aalis ngayon. Akala mo ba papayag ako? Lahat ng nandito ngayon na nambuli sa asawa ko, babayaran nyo yan ng mahal. Akala mo, dahil Lu ang apelyido mo? Ikaw na ang sikat na si Boss Lu? Malayo ka pa. Honey, hayaan na natin. Ang asawa ni Sumuk Shue ay head ng design department ng Lu Corporation. Hindi natin kaya sila. Isang head lang? Wala kang karapatang magmalaki sa harap ko. Baka nga ako talaga si Boss Lu. Nagpapanggap ka pa. Akala mo dahil Lu ang apelyido mo, ikaw na si Boss Lu, Jiang Huai. Di ba tama ako? Kahit si Boss Lu, hindi pwedeng pangalanan ng tulad mo. Manager, palabasin nyo sila. Sugurin nyo. Sir Lu, ayos ka lang ba? Nahuli kaming dumating. Hindi ka naman huli. Pag-usapan natin ng maayos. Nag-aarte ka pa rin? Sa pagkakaalam ko, kakauwi lang ni G, Lu kamakailan. Tanging ang kanyang personal na assistant at ilang shareholders ang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Pero kahit ganun, hindi mo naman ito maaring pang-angkatan, tol. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Si Director Mu ng Lushi Group na ibayaran na namin. Kaya malapit nang ma-promote si Jiang Huai. Payo ko sa inyo, kung ayaw ninyong magalit kami, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Sumuk Shue, huwag kang magmalabis. Akala ko ba, ang asawa ni Mokzu, may koneksyon pala sa ganong level. Na-offend ang mataas na opisyal ng Lushi. Malamang si Wenyu at ang asawa niya. Sa buong syudad, wala nang matitirhan. Ganoon ba? Director Mu, binibigyan kita ng 10 minuto para humarap sa akin. Honey, ang pagtanggal sa isang empleyado, isang tawag ko lang yan. Sandali. Sumuk Shue, ako ang target mo? Huwag mong saktan ang asawa ko. Sa ganitong sitwasyon, ako pa rin ang iniisip niya. Eh di ikaw na ang lumuhod para sa kanya. Hindi pwede. Honey, hindi mo dapat mawalan ng trabaho dahil sa akin. Kung ako ang luluhod, papayagan mo na siya, di ba? Siyempre. Mangahas kayong magalit kay G, Lu? Ang laki ng kapal ng mukha ninyo. G, Lu, nahuli ang inyong abang lingkod. Parusahan ninyo po ako. Director Mu, ano ba ang sinasabi mo? Siya raw? Si G? Lu? Sumuk Shue, Jiang Huai, ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Hanggang kay G, Lu ay inyong inapi. Wala na talaga kayong takot. Paano pwedeng mangyari to? Isang simpleng tao lang siya. Simpleng tao? Si G, Lu ang pinuno ng Lushi Group. Mangahas kang maging bastos sa kanya. Honey, ikaw nga ba talaga si Jilu? Mahal, hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ito pwedeng mangyari. Director Mu, tanggalin mo agad si Jiang Huai.
At siya sa ating mabuti ang lahat ng kanyang gawain kasama si Sumukswe. Dapat silang magbayad. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Opo, Jilo. Manggagawa lang talaga siya. Kahit yung relocation house. Peke, paano siya magiging si Boss Luke? Maswerte ka talaga. Mayayamang lalaki ang nahuhuli mo. Hindi tulad ko. Puro lalaking walang kwenta ang nakakasalamuha. Sabi ni Ninang, okay daw ang anak ni Tita Chen. Baka gusto mong makilala? Sa nakaraang buhay, kung hindi ko nalaman na may relocation house si Lu Yanchen, relocation house, hindi ako magpapakasal. Lu Yanchen, imposible to. Nagsisinungaling kayong lahat sa akin. Mga tauhan, itapon ninyo ang dalawang to. Bitawan niyo ako. Baka nabuhay din siyang muli. Imposible. Imposible. Noon nga, nailigtas ko si Boss Lu, kaya pinapunta niya si direktor mo para tulungan ako. Di ba? Oh, Tama nga. Noong namatay si Lu Yanchen sa nakaraang buhay, wala siyang naiwang kayamanan. Paano siya naging presidente? Hindi kailangan ng mga plastikan sa pagitan ng mag-asawa. Ang pinakamahalaga ay magkasama tayong mabuhay ng maayos. Ang hiling ko lang ay ligtas at masaya ka. si. Magtatrabaho na ulit ako. Hoy, Apo, hanggang kailan mo balak itago sa kanya? Gusto ko sanang magtiwala sa kanya. Pero ang dami ko nang nakilalang babaeng pera lang ang habol. Hintayin muna natin. At sabihan mo ang gago, tigilan ang kakadaldal. Sige. Malas, kakapasok mo pa lang, nawalan na agad ng trabaho ang asawa mo. Malayong malayo kay Wenyu. Bakit hindi ka nagsasalita? Mas malala pa ang sinabi mo noon kaysa sa akin. Ngayon, para kang naging pipi? Kapag nagkamali ka, dapat mong tanggapin ang parusa. At saka, hindi ka naman inosente. Ikaw ang nanggulo sa kanya. Ilang beses na kitang pinaalalahanan, ayaw mo makinig. Masakit ang kamay mo? Hahaplos-haplos ko po. Malas, Tara, pumasok na tayo sa loob. Sa nakaraang buhay, kilalang kilala si Jiang Huai bilang isang asawang sobrang lambing sa misis. Bakit ngayon, iba na ang pakikitungo niya sa akin? Aray, hindi kaya masyadong mahaba ang 3 buwang pagsubok? Hiwalay pa rin tayo ng tulugan. Baka isipin niyang hindi ako karapat-dapat. Paano kung hindi ako pumasa? Hindi kaya pipilitin na naman ako ni Lolo na magpakasal sa iba? Kem. Hindi ka pa pala natutulog? Naghahanda ako para sa pagkuha ng masters. Hindi ko pwedeng sayangin kahit isang saglit. Arkitekto ka pala. Kailangang magpa-dialysis ng matagalan ng aking inainahan. Mas flexible ang oras bilang isang serbidor. Pero, itinalaga na ako ng manager. Bilang tagapamahala ng isang branch, magiging abala ako sa mga susunod na araw. Mahal, kasalanan ko lahat ito. Isang taong walang pinag-aralan at bastos lang ako. Wala rin akong maitutulong sa iyo. Huwag mong sabihin iyan. Mas mahirap ang pinagkakakitaan mo kaysa sa akin. Mahal, ang bait mo talaga. Sa nakaraang buhay, dahil sa aking pagkilos, ikaw ay pinatay ni Sumukswe. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang ito. Grand opening, 20% off sa lahat ng produkto. Gusto niyo bang tumingin-tingin? Ito ba ay isang scam na restaurant?
Paano may uod? Excuse me po. Anong excuse me, excuse me? Hindi mo ba nakikita ang malaking uod na ito? Ang dumi-dumi! Paano kami kakain? Malamang hindi nahugasan ng gulay. Nakakadiri! Kanina pa nila sinasabing malaki ang 20% discount. Walang konsensya talaga. Sandali lang po mga boss. Sir, sigurado po ba kayo na galing talaga sa pagkain ng uod na ito? At hindi po kayo ang naglagay nito? Paano naman ako ang maglalagay? Bilang manager, ganyan ka magparatang sa customer? I-expose ko kayo? Bawat proseso sa restaurant na ito ay mahigpit na sinusunod. At mayroon kaming CCTV na pwedeng i-check. Imposibleng may ganitong pagkakamali. Pwe, nagbubulag-bulagan ka. Ang dumi ng restaurant na ito. Baka masira ang tiyan namin dito. At magkasakit. Namamana talaga ang pagiging mapagsamantala, Wenyu, dahil sa mga ilegal na transaksyon ng mga magulang mo, kaya sila namatay ng masama. Bakit hindi ka natuto? Sumukswe, huwag kang masyadong magmalabis. Kumita sila ng marangal. Hindi nila niloko ang sinuman. Kumita ng marangal? Kaya nga sila na bankrupt. Mukhang malapit na rin ang restaurant mong ito. Ayusin mo na lang at magsara ka na. Ikaw, Huwag idamay ang pamilya. Sumusiwe, isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Hinampas mo ako? Wala naman akong ibang sinabi kundi ang totoo. Talagang scam pala itong tindahan na ito. Hindi lang madumi, bastos pa. Bakit ikaw lang ang pwedeng manira ng iba at hindi ka pwedeng masiraan? Kung ako rin, sasapakin ko siya. Nandyan na ba sila? Nandyan na. Ginoo, may nagkakagulo sa tindahan. Handang magbigay ng lahat ng footage mula sa CCTV para makatulong sa investigasyon at mapatunayan ang aming kalinisan. Tumawag pa ng pulis. Anong gagawin natin? Huwag mo lang aminin, wala silang magagawa sa'yo. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Baka maibsan ang parusa sa'yo. Anong nasa likod? Madumi lang talaga ang pagkain nyo. Nakita ko na may kumakalat sa labas, kaya maaga akong tumawag ng pulis. Sigurado ka bang walang nasa likod nito? Siya ang nagutos sa akin. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Kanina mo pa nga ako binibigyan ng 20,000 pesos. Kailan kita binigyan ng pera? May ebidensya ka ba? May ebidensya ako. Anong ebidensya ba ang meron ka? Nagkukunwari ka lang. Wenyu ha, bakit hanggang ngayon ganoon ka pa ring hangal? Akala mo ba, kapag nagbitaw ka lang ng ilang salitang makatarungan, makikinig na ang iba at maniniwala na ang lahat? Sumukswe, dati, tayo ang pinakamagkaibigan. Lahat ay pinagsasaluhan natin. Pero simula noong kailan, naging napakaiba mo na. Naging napaka nakakatakot na. Teska. Akala ko, pagkatapos ng pangyayaring iyon, matututo ka na. Hindi ko inaasahang ganito ka pala kasama ang loob. Kung ganoon, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Naglakas loob ka pang mang-espiya? Gagapangan ko ang bibig mo. Ang natitirang usapan, sa presinto na lang natin pag-usapan. Bitawan mo ako, Wenyu. Isa kang malaking tanga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Totoo? Kanina, sobrang astig ni Mrs. Son. Pinamaga niya ang mukha ng babaeng iyon. Akala ko, isa siyang bulaklak na kailangan lang protektahan, kaya pinabantayan ko siya ng palihim. Hindi ko inaasahang may ganito pala siyang astig na panig. Oh, Boss Lu, hindi ba't nabighani ka na? Ano bang pinagsasasabi mo? Ganun ba kadali akong mabighani? Trabaho na. Ah, sige. Hindi rin masama ang isang maanghang na sili. Para mabuhay ang pamilya, naghahanap ako ng trabaho at nakikipagplastikan. Ikaw, puro problema lang ang dala mo sa akin. Wenyu yung babaeng yon, napakalaking problema ang idinulot sa atin. Pababayaan na lang ba natin siya? Wala na tayong magagawa sa kanya ngayon. Ha? Bakit ikaw pa ang kakampi sa kanya? May natitira ka pang feelings para sa kanya? Nababaliw ka na ba?
Ilang beses ko lang naman siya nakita. Ang importante, hindi kayo pwede maging magkasintahan. Sa akin ka lang dapat magpakasal habang buhay. May sayad ka. Ako ang magiging asawa ng presidente. Walang makakaagaw sa akin. Oo nga pala. Yung matandang babaeng si Wenhua, sa nakaraan, siya ang paboritong biyanan ng manugang niyang yon. Paano kung malaman niya na si Lu Yanchen ay walang-wala at isa lang siyang taga-ayos ng ladrilyo? Mababaliw yon sa galit. Mabait na bata si Yanchen. Paano siya magiging isang manloloko? Bakit hindi siya nagpapakilala kay Wenyu sa pamilya niya? Sabihin ko na ang totoo. Ang pakakasalan niya si Wenyu ay para lang makapag-samantala. Lolokohin niya ito para magkaanak, lolokohin para magtrabaho at magpaaral sa pamilya, at lolokohin para maubos ang ipon mo. At mas malala pa diyan, pagkatapos ng 3 buwan, tiyak na magloloko si Lu Yanchen. Sa panahong yon, magiging balo na si Wenyu. At ikaw naman, hindi ka na rin aabot sa katapusan ng taon. Magtestamento ka na. Ikaw. Sumukswe! Kutie, ikaw. Gusto mo bang mawalan ng mukha sa magkabilang pisngi? Dati, isa kang pushover. Paano ka naging ganito katapang? Ma, huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako, hindi magkakaproblema si Yanchen. At lalo na, hindi ikaw. Nakakatawa ka. Nagmamagaling ka ba? Paano kung malaman ni Jiang Huai na sobrang maarte na ang pakakasalan niya ay isang cutie? Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon niya? Anong pinagsasabi mo? 2 taon na ang nakalipas para lang makabili ng bag. Naging kabit ka ng iba. 1 taon na ang nakalipas para manghuli ng mayamang lalaki. Nag-hostess ka sa bar. Walang katotohanan yan. Gawa-gawa mo lang. Kung totoo o hindi, madaling malaman. Ang mga litrato mo bilang hostess at ang numero ni Jilio, nandito lahat sa akin. Paano nangyari yon? Hindi ko naman yan ipinadala sa'yo. Totoo pala? Mukhang maganda naman siya. Hindi ko akalain na ganito pala kaloko ang batang to, ha? Sino mang lalaking pakakasalan ng babaeng yan, malas niya. Ano bang alam ninyo? Investment yon. Sa nakaraang buhay, marami kang sinirang tao. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Sinira? Si Lu lang naman ang... Namatay ka. Sakin na ang bahay na yon. Imposible. Kahit na muling nabuhay siya, hindi niya malalaman yon. Ikaw din pala, muling nabuhay. Ang babaeng ganyan, pera lang ang habol at malandi. Taliwas ang kapalaran sa buhay. Kaya pala walang modo. Matanda man, inaapi. Kung ako'y maghihirap, hindi ka rin mabubuhay. Ang asawa kong cute, kayang hawakan? Pinatihatid sa presinto. Ikaw din, Lu Yanchen, hindi ka na magtatagal. Nasaktan ka ba? Trabahador ako, malakas ang katawan. Sila. Mga tropa ko lang, nagkita-kita lang para magkape. Sa construction site? Buti na lang nadaanan namin. Ihatid muna natin si nanay sa ospital. Si. Gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Totoo ba ang sinabi ni Sumok Shue? Hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. At saka, hindi pera ang dahilan kung bakit ko napangasawa si Yanchen. Maganda lang ang ugali niya. Pero, Ay naku! Magkasundo kayo ni Tita Chen? Mukha ba siyang pera lang ang habol? hindi naman. Kaya nga, magpagaling ka lang ng maayos. Sumayaw-sayaw ka sa plaza. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni nanay. Hindi, ito. Mag-asawa tayo. Huwag kang tumanggi. Kung mag-aaral ka, mag-resign ka na para makapag-focus. Ikaw ang bahala sa pag-aaral. Ako naman ang magtatrabaho para sa pamilya.
Hindi pwede. Wala ka bang kapatid mong may malubhang sakit? Masyadong mabigat ang pasanin mo ng ganoon. Noong huli, basta-basta ko lang sinabi yon. Hanggang ngayon naalala mo pa. Ginawa ko yon para maiwasan ng mga blind date, para umayaw ka na. Sa totoo lang, isang nanay lang ang meron ako. At isang lolo na bihira kong makita. Lolo, sa nakaraang buhay, bakit hindi nabanggit ni Sumukswe? Hindi mo ako magagalit, di ba? Siyempre hindi. May sarili kang dahilan kung bakit mo ginawa yon. Bukod sa nanay ko, ikaw ang unang babae na nakilala kong napakaunawain. Natural lang na alagaan ng lalaki ang kanyang asawa. Gusto ko, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Sige na nga, pero wag kang magpapakatatag. Kapag kailangan mo ako, sabihin mo agad sa akin. Si, Mamayang gabi, gagawan kita ng paraan para pasalamatan ka. pasasalamatan? Bunny girl? O kaya naman ay uniform? Parang ang bilis naman ng takbo ng pangyayari. Baka naman ito ay para subukin ako. Ito pala ang ibig mong sabihin sa pasasalamatan. Anong nangyayari? Wala ka bang nagustuhang ulam? Wala. Gusto ko ang lahat ng luto mo. Ang lambing mo. Tikman mo kung gusto mo. Masama ba ang lasa? Dahil masyadong masarap. Naalala ko ang aking ama na pumanaw na. Pasensya na, nasad ka na naman. Okay lang. Salamat pa nga sa iyo. Naalala ko ulit ang dating lasa. Sa inyo pala, ang tatay ang nagluluto? Sobrang pagmamahal ng tatay ko sa nanay ko. Siya mismo ang gumagawa ng lahat para sa kanya. Ang buhay namin sa maliit na bayan, iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Pagkapanganak sa akin, saka kami umuwi ng nanay ko sa lungsod. Doon na kami tumira kasama si Lolo. Tama na yan. Kain na tayo. Lagi kong hinahangad ang dalisay na pagmamahal ng mga magulang ko. Sana, ikaw ang itinadhana para sa akin. Ang tanda-tanda mo na, nagkukumot ka pa rin. Kahit hindi siya ganun kagandang babae, maganda pa rin siya tignan. Magaganda. Magagwapo ang magiging anak namin. Hindi pa tapos ang probation period mo. Bakit mo iniisip yan? Jiang Huai. Nagkamali ako ng pag-intindi. Jiang Huai, huwag. Huwag kang lalapit. Huwag. Nasaan ang nanay ko? Bakit wala siya sa kwarto? Nasaan siya? Kumalma ka. Nakapirma na ako ng kasunduan sa pag-urong ng paggamot. Ano? Paano mo nagawa yon? Matanda na siya. Dapat, matagal na siyang kontento sa buhay niya. Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Anong iingay-ingay mo diyan? Makakatipid tayo. Masaya siya roon. Kung gusto mo siyang hanapin, pumunta ka sa morgue. Huwag. Anong nangyari? Huwag kang umiyak. Napanaginipan ko.
Napanaginipan kong pumanaw na ang nanay ko. Ni hindi ko man lang siya nakita sa huli. Huwag kang mag-alala. Uminom ka muna ng tubig. Bukas na lalabas na sa ospital ang biyenan mo. Magiging maayos siya. Matulog ka muna ulit. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang. Ako naman ang asawa niya. Kahit bangungot man yan. Bakit si Jiang Huai pa ang napapanaginipan mo? Baka si Jiang Huai talagang gusto niya. Pinag-agawan lang siya ni Sumukswe, kaya ako ang pinili. Imposible. Kahit na ako si Luyan Chen ay isang manggagawa lang, daang beses na mas mahusay kaysa sa batang yon. Para saan ba talaga? Hindi ka natulog magdamag. Paano naman mangyayari yon? Masarap ang tulog ko. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, huwag ka nang pumasok. Gusto mo bang ako ang magpaalam para sa'yo? Ako. Hindi maganda ang pakiramdam? Imposible. Tingnan mo ako. Hoy, dahan-dahan ka. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko na sa'yo, huwag kang magpakatatag. Tutulungan kitang magluto ng munggo at barley para maibsan ang pagod mo. Kumusta? Masarap. Masasahuran kita. Sige. Mamaya, matulog ka ng maayos. Kapag luto na ang pagkain, gigisingin kita. Si. Susundin ko lahat ang sinasabi mo. Pupunta muna ako sa banyo. Mamaya, maliligo ka muna bago matulog. Oh. Kapag ang isang babae ay napakabait sa isang lalaki, iisa lang ang paliwanag. Ang lalaking yon ay talagang napakahalaga sa kanya. Oo, sigurado yon. 100,000 yon. Nag-asawa ng basura. Ngayon, kumakalat na yan sa buong subdivision. Paano na ako mabubuhay? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi nila? Pwede bang gumamit ka naman ng utak? Naglakas loob kang murahin ako? Maniwala ka. Papahihiwalayin ko ang anak kong lalaki sa iyo. Anong panahon na ngayon? May hiwalayan pa ng asawa? Sa estado niya ngayon, sino pa ang magkakagusto sa kanya kundi ako? Ikaw? Ikaw? Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay nanay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Oy, Matagal nang dapat pinagdisiplina ang maliit na kaibig-ibig na iyan. Isang araw na puro problema. Hindi pwedeng maghiwalay hanggat walang kapalit para hindi masayang ang dote. Nag-init lang ang ulo ni Sumukswe kanina kaya hindi siya nakapagpigil. Sa totoo lang, sa iyo ang suntok, pero sa puso ko ang sakit. Patawarin mo ako, pwede ba? bakit ang perpektong lalaki,
Sa akin ay naging lalaking nananakit ng asawa. Hindi ako susuko. Hindi talaga ako susuko. Kuya Huwai, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Wenyu, huwag mong isipin na wala na akong ibang paraan. Si Lu Yanchen ay may unang pag-ibig na hindi niya malimutan. Kapag napakilos ko siya, hanggang kailan ka lang magwawagi? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, at nalaman mong nagtago ako ng identidad, magagalit ka ba? Nako, si Mrs. Son ay mapagpatawad. Hindi niya yon iisipin. At saka, hindi mo ba siya inihanda ng maigi para sa pagtatapat? Mrs. Sun, When you? Ako ay. Ha, kayo na ang mag-usap. Ang laki ng preparasyon mo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang gusto ko ngayon ay mag-amin sa iyo tungkol sa ilang bagay. Noong nakaraan, maaaring. Yanchen, Beijing, Beijing, unang pag-ibig ni Yanchen. anong ginagawa mo rito? Nung araw na yon, uminom ka ng uminom magdamag. Tumawag ka pa. Sabi mo namimiss mo raw ako. Nakalimutan mo na lahat? 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo pa binabanggit yon? sa nakaraang buhay, sobrang inayawan mo siya. Nang malamang mayaman pala si Lu Yanchen nang di halata, agad siyang nanligaw. Kasalanan ko rin. Nung panahong yon, matibay ang paniniwala kung may pabahay si Lu Yanchen mula sa demolisyon. Kaya tiis-tiis lang ako sa pag-arte. Sayang lang talaga sa oras. Sino siya? Siya yung... Ako ang unang pag-ibig ni Yanchen. Ako si Beijing. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, huwag mong istorbohin ang pagkain namin ng asawa ko. Asawa? Dati mong sinabi? Ako lang ang pakakasalan mo sa buhay na ito. Ako lang ang tatawagin mong asawa. Bata pa ako noon, wala pang alam. Sinabi ko lang na gusto kitang pakasalan. Hindi ko sinabing, di ako magpapakasal, kung di ikaw. Sige, payag akong pakasalan ka. Hiwalayan mo agad siya. Lu Yanchen. Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Hindi. Siyempre, kami ni Yanchen, magkasintahan na noong nag-aaral pa kami. Nagpakamatay pa siya dahil sa kin. Kaya mo ba yon? May ganito pang chismis? Isang malaking pagkakamali lang yon. Nabangga ko lang yon nang hindi sinasadya. Pinilit nilang sabihing dahil sa pag-ibig. Yanchen, huwag kang magkaila. Hindi kita pagtatawanan. Bata pa ako noon kaya ako sinagot. 1 linggo lang kami. Dahil nakakainip, iniwan mo ako. Mahal, ni hindi nga kami nagkamay noon. At matagal na kong naka-move on. Pero parang hindi niya iniisip yon. Kapag naayos mo na yan, saka ka bumalik sa akin. When you. Yanchen, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniisip ko. Huwag mo akong babantaan. Huwag kang makikipag-away. Yanchen, Kailan ka matatapos? Sumukswe. Baka si Beijing ang biglang nagbago dahil sa kanyang pakana. Mahal, wala talaga sa amin yun. Gusto lang niya ng pera. Hindi nakakagulat. Ang kinakatakot ko, baka ginagamit lang siya at hindi niya alam. hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit ka umuwi? Naniniwala ka ba? Kahit na ibigay ko ng buong puso ang pwesto ko, hindi mo pa rin makukuha ang gusto mo. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Ibig niyang ipamigay ako sa iba? Tiyak na gumamit si Sumukswe ng pekeng manggagawa at kasinungalingan ng totoong mayaman para kumbinsihin siya na guluhin ako. Ang tapang ng loob ng babaeng yun magsalita, tiyak na mayaman si Lu Yanchen. Hindi ako dapat matakot. Kalimutan mo na yan. Kahit na isa lang akong manggagawa, may prinsipyo ako. Talagang hindi ako makikipag-ugnayan sa babaeng katulad mo. Si Wen Yu lang ang asawa ko, Lu Yanchen. At siya lang talaga. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Napakatapang ng mga sinabi niya. Mukhang hindi naman siya gaanong nahihirapan. Pupunta ako ngayon sa manager. Huwag papapitan ng sino man. Ha?
Galit na galit siya ngayon. Ang pag-amin. Sa ibang pagkakataon na lang. Nag-ayos ng napakalandi, natakot naman sa ilang salita lang. 2 buwan pa lang kayong kasal, ganito na ang nangyari sa'yo. Ito ba ang sinasabing kaligayahan na pinaghirapan mong makuha? Ako ang nagbuhat sa sarili ko. Wala itong kinalaman kay Brother Y. Huwag mong subukang sirain ang relasyon namin. Sa nakaraang buhay, ginamit lang ako ni Jiang Huai para umangat, habang pinaghihinalaan akong may iba. Alam na alam ko ang mga paraan niya. Anong tinitignan mo? Maganda ang relasyon namin ni Brother Y. Malapit na siyang matanggap sa malaking kumpanya, mas magaling kaysa sa asawa mong yon na maagang namatay. Kung susumpain mo ulit si Yan Chen, gagawin kitang hindi makilala ng sarili mong ina. Ikaw! Magkahiwalay ang tubig ng balon at ilog para tayong maayos. Kung magkakagulo ka pa, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Sa ugali ni Su Muksue, malamang hindi siya titigil. Para lang masaktan ako, kaya niyang gawin ang lahat. Hindi ka pa natutulog? Ikaw rin, hindi pa natutulog. May isang bagay na hindi nasosolusyonan, kaya hindi ako makatulog. Nag-aalala ka pa rin ba tungkol kay Beijing? May hinanakit ka pa rin sa akin? Sa susunod na buwan, o mas matagal pa, kung maaari, huwag kang makikipagkita ng mag-isa kay Su Muksue. Anong ibig sabihin niya? Nahuhumaling na ba siya sa akin? Kahit wala akong titulo bilang presidente, hindi pa rin nawawala ang dating ko, si Lu Yanchen. Daang beses na mas magaling ako kaysa kay Jiang Huai. Kung ayaw mo, hindi na kita makikita. Gusto mo ba mamayang gabi? Sa tingin ko, tama yung sinabi mo dati tungkol sa 3-month cooling off period pagkatapos ng kasal. Tama talaga. Kakakilala lang natin sa isa't isa. Medyo nagmamadali nga tayo ng magpakasal. Ang lahat ng yun? Kung may side effect ang pakikipag-date sa mga gold digger, magagalit kaya siya? Kahit na gusto ko talaga siya, kung dahil lang sa sarili kong kagustuhan, ay hadlangan ko siyang hanapin, ang tunay na pag-ibig, hindi ko rin yun magagawa. Sa panahong ito, kung may makilala kang tunay na gusto mo, hahayaan kita. Pero, hindi pwede sina Beijing at Su Muksue, hindi maganda ang ugali nila. Wenyu. Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang bagay na pwedeng ipatawag at itaboy kung kailan mo gusto. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag ng maayos sa akin. Wenyu. Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang bagay na pwedeng ipatawag at itaboy ng basta-basta. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Parang galit siya. At saka, parang nasasaktan siya. Wala akong ibang ibig sabihin. Naiisip ko lang, lahat ng lalaki, sa bagong bagay, napupunta ang interes. Dahil noong nakaraang buhay, si Jiang Huai, nang magtagumpay na siya, agad-agad siyang kumuha ng kabit. Sa paningin mo, walang pinagkaiba ako sa mga lalaking madaling magbago ng isip, di ba? Siyempre hindi. Ang pagtanda nang magkasama ang pangarap ko. Pero hindi dahil doon, gagawing panali sa'yo ang pagpapakasal. Bago pa lumalim ang ugnayan natin, kung magbabago ang puso mo, irerespeto ko yon. Sa isang relasyon, kung kaya mong manatiling kalmado, ibig sabihin, hindi sapat ang pagmamahal. Hindi ko kailangan ang kalmadong yan. Basta't hindi tayo maghihiwalay. Hindi ako titingin sa ibang babae. Pero, Walang pero. Hanggang sa kamatayan, ang ama ko, si nanay lang ang minahal. Kaya ko rin yan. isang tao lang ang mamahalin sa buong buhay.
Magagawa nga ba natin yon? Isang tao lang ang mamahalin sa buong buhay. Kaya ba talaga natin? Basta't nagmamahalan tayo, walang imposible. Gusto kong subukan. Sasamahan kita. Napakadasal mo. Siguro magandang halimbawa ang mga magulang mo. Noong una, binigyan ng tatay ko ang lahat para pakasalan ng nanay ko. Iniwan niya ang lahat. Pumunta siya sa bayan. Pagkatapos, naaksidente ang tatay ko. Labis na nalungkot ang lolo ko. Iniwan na niya ang lahat ng pagkiling. Isinama na niya ang nanay ko pabalik sa lungsod. Ang karanasang ito, medyo kahawig ng kay Lolo Jeng. Si Lolo Zeng? Oo, isang matandang lalaking iniligtas ko noon. Pag-uusapan, magkasundo rin ang mga magulang ko. Sayang, nagkaroon ng malubhang sakit. Maaga silang namatay. Nandito ako para sa'yo. Sa hinaharap, ang pamilya ko. Pamilya mo na rin. Kung sabihin ng direkta ang totoo, maaari siyang mag-isip ng malalim. Mas mabuting dahan-dahanin na lang. Hey, sakto, bukas uuwi ang nanay ko galing sa biyahe. Ipapakilala kita sa kanya. Walang ginagawa kundi mag-aliw buong araw. Nakakainit lang ng ulo kapag nakikita. Trabaho ng lalaki ang kumita ng pera. Kasalanan ko ba kung hindi makahanap ng trabaho si Brother Huay? Wala kang ginagawa sa bahay. Wala kang anak. Nakatira ka lang sa bahay buong araw. Parang nakatunganga ka lang? Bukas, lumayas ka at humanap ng trabaho. Hindi ka gumagawa ng gawaing bahay. Hindi ka nag-aanak. Araw-araw, nakatambay ka lang sa bahay. Tamad ka lang ba? Bukas, lumayas ka at humanap ka ng trabaho. Kung tamad ako, ikaw naman ang matandang peste na sumisip-sip sa dugo ng anak mo. Ikaw, babae, nangahas kang magmura sa akin? Ikaw talaga ang minumura ko. Sasabihin ko sa'yo, napunta ako sa pamilya Jiang para magpakasasa. Gusto mo akong maghanap ng trabaho? Walang pag-asa. Ikaw. Huwege, Mukswe, mali ka naman dito. Anong iiyak-iyak diyan? Kung marinig ka ng ibang tao, patay ka. magtiis ka muna sandali. Kapag naging asawa na ako ng presidente, siya ang una kong papatayin, ang matandang bruha na to. Tapos, si Jiang Huai naman. Akala mo ba kapag tahimik, ayos na ang lahat? Kumpara sa matandang bruhang ito, mas malala pa, si Chen Siki. Ay, ang ganda-ganda mo naman. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Ma, kung may sasabihin kayo, sa loob na lang po natin pag-usapan. Gutom na ako. Sasabihin ko sa'yo, napakaloko niya noong bata siya. Kumusta? Bilis-bilisan mo. Ang bagal-bagal mo. Chen Siki. Ang pulseras na ito, antigo pa ito mula sa panahon ni Qianlong. Ituring mo na lang itong regalo sa ating unang pagkikita. Panahon ni Qianlong? Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ba't sinabi kong magpakumbaba tayo? Masyadong maluho ang pagbibigay mo. Madaling mahahalata tayo. Gusto ko yan. Huwag kang makialam. Sagrado yan. Dapat ibigay sa manugang. Kung ayaw mo,
Ayaw mo bang tanggapin ako bilang iyong biyenan? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, Matalas ang mata ng nanay ko. Kung handa siyang ibigay ang sagradong ari-arian, ibig sabihin, tanggap ka niya bilang mabuting manugang. Sa nakaraang buhay, hindi ako pinagpakitaan ng magandang mukha ni Chen Siki. Bakit ngayon parang ibang tao na siya? Talagang naging matigas ang ulo mo. Kahit sinong babae, pinapakasalan mo. Inay, nagmamahalan talaga kami ni Yan Chen. Huwag mo akong subukan. Tangang-tanga ang anak ko. Pero hindi ako. Gusto mo pang maging manugang ko? Malayo ka pa. Bakit sa nakaraan at ngayon ako pa rin ang nagdurusa? Imposibleng magbago ang matandang bruhang yon. When you, tapos na ang magandang buhay mo. Ang payat mo naman, kumain ka ng marami. salamat ma. Nakalimutan mo na ang anak mo dahil sa asawa. Mawawalan na ako ng pabor sa'yo. Ano ba yan? Wala ka bang sariling kamay? Gusto mo? Nuyain ko at isusuka ko para sa'yo. Diretso lang magsalita ako. Huwag kang magalit. Hindi naman. Totoong tao lang po kayo. Anak? Ikaw, buti na lang na pinakasalan mo muna si Xiao Yu bago nagpaalam. Hindi mo sinunod si Lolo at pumili sa taong nagligtas sa kanya. Hindi ko pa nga nakikita yung tao. Masyadong malayo sa katotohanan ng gusto ni Lolo. Parang si Lolo Jeng na siya. Nagkataon lang ba? Kumusta po? Ito po yung tubig na in-order ninyo. Paumanhin po. Hindi dapat ako nagpakita sa harap mo, lalo na yung nabuhos ko pa yung tubig. Pakiusap, wag mo na akong sasaktan ulit. Sumushwe, anong kalokohan na naman to? Pakiusap, wag mo na akong sasaktan ulit. Hindi ko talaga sinasadya. Tingnan mo yung itsura niya. Baka binubuli? Mukhang maayos naman yung batang babae. Ang tindi naman ng pananakit. May epekto na, pero kulang pa. Ayaw talagang tumigil. Tingnan muna natin kung ano ang gusto niyang gawin. Tita? Wag po kayong magkamali. Palagi naman akong inaasikaso ni Xiao Yu. Nabangga ko lang ang mga sugat na ito. Hanggang ngayon, pinagtatanggol pa niya ang nambubuli. Halatang natatakot na siya sa pagbugbog. Tingnan mo, nanginginig siya ng husto. Nagkakaroon na siya ng trauma response. Kawawa naman. Huwag kang magpanggap dito. Ikaw, nahihiya ka bang magpanggap? Ako, nahihiya ng manood. Xiao Yu, hindi ako nagpapanggap. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat sinira ang pagkakataon mo at ni Ginoong Lu. Lalo na, hindi ko dapat ang larawan mo na nag-iinom ay ipinakita sa iba. Pero hindi ko talaga sinasadya. Xiao Yu, Napakawalang hiya. Niloloko ang asawa ng ganito. Totoo. Sariling kasalanan. Iba pa ang sinisisi. Sino man ang manira sa asawa ko, pagsisihan niya yan. Ang malinis, malinis pa rin. Hindi na kailangang mag-aksaya ng salita sa mga walang kwentang tao. Pinagtatanggol pa ang isang babae. Baka anak pa ng iba ang pinalaki mo. Tama na. nagalit na siya sa wakas. Wenyu, wala ka na. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Ano sa palagay mo? Nanay, naniniwala ako kay Wenyu. Siya ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Ang matandang bruha ang pinakawalang hiya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sumukswe ba? Bakit mo ako sinuntok? Si Wenyu ang malandi. Ako, hindi marami ang hilig ko. Bukod sa square dancing, ang trip ko lang ay mag-travel at mag-surf. Noong nakaraan, ang video kung paano mo inospital ang nanay ni Wenyu, kitang-kita ko. Paano posible yon? Hindi ko yan kailanman ipinadala sa'yo. Siya pala ang pokpok. Magaling kang magpanggap na kawawa. Sayang, hindi ka naging artista. Peke ito. Huwag kayong maniwala. Ang magandang mood ko, sinira mo. Manager Su, Ay, Mrs. Liu, bakit kahit sino kinukuha ng tindahan nyo, nakakasira talaga ng gana? unang araw pa lang niya ngayon, baka. Paalisin ko siya agad. Sigurado, hindi na mauulit ang ganito. Tulong, dalhin niyo siya.
Hindi mo pwedeng gawin to. Paano mo siya pinapanigan? Anong karapatan mo? Atakin nyo. Bitawan niyo ako. Tuloy lang po kayo. Mga boss, tuloy lang po. Tuloy lang po. Xiaoyu, masyado kayong mabait. Sa mga taong ganyan, dapat hindi mo napapagsalitain. Hindi pa pagsalitain? Ang ibig sabihin ni nanay, kapag nakakita ng ganyan, paalisin agad. Huwag na nating pag-usapan. Usapin natin ang importante. Kayo? Ano na ba? Kailan niyo ako bibigyan ng apo? Babae man yan, gusto ko. Wala pa po. Maaga pa para diyan. Mahigit 2 buwan pa lang. Naku, kayo bang mga kabataan, hindi ba dapat sabik na sabik? Huwag mo kaming madaliin. Alam namin ang ginagawa namin. Kumain ka na. Kain na. Kain na. Ang mga kainan dito sa lugar na to, napakasarap. Kumain na tayo dito dati, di ba? Oo, balikan natin to minsan. Lu Yanshin. Wenyu, babayaran niyo to. Nasira yung pinto ng kwarto. Ang labo naman ng dahilan mo. Gusto mo? Tawagan ko ng locksmith? Ay, wag. Ang sama namang istorbuhin sila sa gabi. Diba? Mainit ka? Medyo. Sa sala na lang ako matutulog. Wag. Ang ganda-ganda mo talaga. Mahal. Sagutin mo na. Baka may importante. Beijing? I-off ko na ang phone ko. Sagutin mo na. Pakinggan mo kung ano ang sasabihin niya. Yanshin, ayoko nang mabuhay. Paano na ako kung wala ka? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag mo nang tatawagan. Kung maglalakas loob kang mag-disconnect, tatalon ako mula sa 20 palapag ngayon din. Gusto lang kitang makita. Mahal pa rin kita. Ano bang mali doon? May asawa na ako. At hindi na tayo pwede. Kung hindi kita makikita ngayon, dadalhin ko ang sikreto tungkol sa aksidente ng tatay mo sa kabilang buhay. Ang tatay ko? Ano ang alam mo? Magsalita ka. Pumunta ka. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Babalik agad ako. Isang oras na, hindi pa rin bumabalik. Nagkabalikan na kaya sila? Hindi pwede yun. Jiang Huai. May napaka-importanting bagay akong sasabihin sa'yo. Sabihin mo ang mga bagay na hindi ko alam. Wala akong oras para mag-aksaya sa'yo. Huwag kang ganyan kasungit. Yanshin, mahal na mahal talaga kita. Ngayong gabi, tayo lang ang magkasama. Ano sa tingin mo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Ilang taon na ang lumipas, di pa rin nagbago ang pangit mong ugali. Ikaw rin naman. Wala ka pa ring alam sa romansa. Pero, Tama na. Sabihin mo na ang tungkol sa tatay ko. Kung hindi, aalis na ako. huwag kang magmadali. Mahaba pa ang gabi. Marami tayong oras para mag-usap ng masinsinan. Sinong may gustong makipag-usap sa'yo ng ganito?
Wala ka talagang pag-asa. Sige, sasabihin ko na. Uminom ka ng gamot na binigay ni Sumokswe. Hindi ka makakatanggi. Pagkatapos ng lahat, ako na ang magiging asawa ng presidente. Haha. Hindi ito masasabi sa isa o dalawang pangungusap lang. Uminom ka ng tubig para lumambot ang lalamunan mo. Sabihin mo na. Ang totoo, iba ang nakabangga sa tatay mo noon. Hindi yun ang totoong salarin. Huwag mo akong hawakan. Sasabihin ko na. Ano ang nangyari? Nahihilo ako. Ang init ng pakiramdam ko. Yangshen. Yanghen. Ayos ka lang ba? Hindi ko magagawa yan. Muntik na tayong maging mag-asawa. Ganito ka ba talaga kawalang puso? Isang beses lang tayong nagkita para magpakilala. Muntik na raw maging mag-asawa? Ang kapal ng mukha mo. Ayaw mo sa mabuti. Sa masama ka pala. Anong ginagawa mo? Ngayon, bawat kilos natin ipinapagawa kong i-record ito. Hindi ko alam kung makikita ng asawa mo. Ano kaya ang mararamdaman niya? Jiang Huai, tulad ng dati, napakababoy mo talaga. Isang salita lang ng hamak na construction worker. Nawalan na ako ng trabaho. Sino ba talaga ang mas walang hiya? Iyan ay dahil sa iyong sariling masamang ugali. Kaya huwag mong sisihin ang iba. Nagpapanggap ka pa ng pagiging matino? Ang kaunting koneksyon niya ay hindi magtatagal habang buhay. Ako ang tunay na may talino at kaalaman. Kung ganoon ka kumpiyansa sa sarili mo, bakit mo pa ako kailangan humingi ng tulong? Hindi kita tutulungan. Si Yanchen ay lalong hindi. Tangang babae, basta't magtagumpay doon. Maghintay ka na lang na maging isang inabando ng asawa. Hindi ko talaga akalain. Ang ganda pala ng iyong pangangatawan. Hindi ka si Wenyu. Ano ba ang maganda sa babaeng kahoy na iyon? Ako lang ang makakapagpadama sa iyo ng tunay na kaligayahan. Sino kayo? Pigilan siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Buti na lang at handa ako. Kumusta na si Xiao Yu? Ang aking mga tao ay nakita siyang nakayakap kay Jiang Huai. Ano? Ano ang pinag-usapan? Malayo ako kaya hindi ko narinig. Uuwi na ako kaagad. Huhuliin mo ba siya? Ano ka ba? Hindi ganon si Wenyu. Kung hindi ako uuwi, mag-aalala si Wenyu. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Paalisin mo si Beijing ng malayo. Ano ang iniisip mo? Nandito ka na pala. Akala ko kasi. Akala mo ano? Wala. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ayoko ng tubig. Gusto ko lang na yakapin ka ng ganito. Yakapin ka ng tahimik. Sige, yakapin mo ako hanggat gusto mo. Hindi ka ba curious? Kung ano ang nangyari sa bahay ni Beijing? Ano ang nangyari? Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Pero kung ayaw mong pag-usapan, parang walang nangyari. Ang mapangasawa ka ang pinakamalaking biyaya ko sa buhay. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ako kasi, Parusahan kita. Naku, sino na namang gago yon?
Niloko ka ni Wenyu. Kahapon, habang wala ka, niligawan niya ako. Ito lang ba ang dahilan kung bakit mo ako inimbita? Kahapon, bala ko sanang ipakisuyo sa kanya na makiusap sa iyo para sa akin, para makabalik ako sa Lu Corporation. Pero hindi ko inasahan na susubukan niya akong lokohin ng asawa ko. Talagang walang tatalo sa taong walang hiya. Ayan, tingnan mo. Ito ang kagat niya. Para lang mag-away kami ni Mushue. Kapwa naman tayong lalaki. Bakit ko kayo lolokohin? At saka, mas madali sana kung pumayag ako sa kanya, di ba? Walang lalaking matitiis ang pagiging taksil. Lalo na yung isang walang pinag-aralan at bastos. Walang interes ang asawa ko sa basura. Napakatigas talaga ng ulo mo. Magsisisi ka rin balang araw. Ikaw ang magsisisi. Ayaw mo sa mabuti. Sa masama ka pala. Anong ginagawa mo? Nai-record mo? Kapag nakikipagkita sa tulad mong gago, kailangan handa. Lumayo ka sa asawa ko. Kung hindi, wala ka ng pwesto sa industriya ng konstruksyon. Nag-abroad pala si Beijing. Kailan pa nagkaroon si Lu Yanchen ng ganoong kapangyarihan at impluensya? Brother Huai. Brother Huai. Malas! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung ako ay isang malas, ikaw naman ay ang cute-cute mo. Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo? Asawa ko siya. Naglalaro lang kami. Wala nang atrasan ngayon. Ang pag-asa na lang natin ay nasa paligsahan ng mga designer sa huling kalahati ng buwan. Naalala ko, sa nakaraang buhay, si Jiang Huai ay nakuha ang unang pwesto kaya siya binigyan ng malaking break ng Lu Group. Jiang Huai, mali ako. Hindi na kita kakontrahin. Yan ang tamang gawi. Magandang pagkakataon ng paligsahan. Tiyak na makukuha mo ang unang pwesto. Huwag mo kong pababayaan pagdating ng panahon, ha? Huwag kang mag-alala. Pag yumaman ako, hindi kita pababayaan. Pag ako na ang asawa ng presidente, pagkatapos magkaanak, lason kita. Hindi tama. Malapit nang ipasa ang draft. Bakit wala pa ring ideya? Baka may mangyaring masama? Gatas. Ay, natapos na ang final draft. Konting ayos na lang. Sige, maghahanda ako ng midnight snack para sa'yo. Wala si Jiang Huai sa blueprint ko. Sa buhay na ito, talunan ka. Sa nakaraang buhay, ninakaw ni Jiang Huai ang aking mga plano at nakuha niya ang unang pwesto. Pagkatapos, pinuno ako ng magagandang salita para hindi ko na ito habulin. Pero nang siya'y umasenso na, lumabas ang tunay niyang ugali. Ano ang relasyon mo sa matandang Jeng na yon? Sabi ko na, magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang? Napakabuti niya sa'yo. Magkaibigan lang? Patulong pa sa akin. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na makipag-ugnayan sa kanya? Bakit ngayon? Dati yon. Ngayon, iba na. Malubha ang hinala ko ngayon. Ang sanggol sa tiyan mo ay hindi akin. Wala nang pag-asa. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto pa ng masama. Mula ngayon, kung wala akong pahintulot, huwag kang mag-asa na makalabas ng kwarto.
Maupo ka muna sa sala. Ako na ang bahala sa natitira. Tiisin mo to. Tapos na. Paumanhin. Ako dapat ang asawa. Pero ikaw pa ang nagabala. Hindi naman obligasyon ng asawa ang gawaing bahay. Bilang asawa, responsibilidad kong tumulong ng higit pa. Minsan, parang ang pag-iisip mo ay hindi tulad ng karaniwang kontratista. Isang simpleng tao lang talaga ako, dahil lang talaga sa tatay natin noon, sa kanyang mga aral at halimbawa. Kaya pala ang bait-bait ng biyenan ko. Ako, hindi ba ako mabait? Siyempre, ang galing-galing ng asawa ko. Pagod ka na sa magdamagang gawain. Gutom ka na? Alin ang gusto mo? Bukasan ko para sa'yo. Sana ganito tayo palagi. Masaya. Ang galing, di ba? Hindi ko man maintindihan, siguradong mananalo yan. Siyempre, sa kanya mapupunta ang loose group balang araw. Oo nga, siguradong panalo. Yun naman, sa talino ko, siguradong magiging bongga ang resulta. Pagdating ng panahon, yung mga tumanggi sakin, siguradong luluhod at magmamakaawa sakin. Oo, pagdating ng panahon, sampal natin ng matindi sa kanila. Itaas natin ang halaga natin. Ang sarap isipin. Wen Yu, Lu Yanchen, kapag nawala na ang sandigan nila, tingnan natin kung paano sila magmayabang. Hoy, Boss Lu, dahil sumali ang misis sa paligsahan, kailangan bang ayusin muna ang resulta? Naniniwala ako sa kanya. Huwag nang ayusin. Si. Ang nagwagi sa paligsahan ng mga designer ngayong taon ay si. Na-announce na ang top 9. Ikaw na sigurado ang champion. Wen Yu. Bakit hindi pa dumarating si Yanchen? Ni hindi man lang nakapasok sa top 10. Si Wen Yu pa ang. Nag-reincarnate din kaya siya? Ngayon naman, pakisalubong natin ang champion para magsalita at magbahagi ng kanyang nararamdaman. Designer din pala siya? Hindi ako sang-ayon. May problema sa sistema ng pagpili. Sino po kayo? Kamag-anak po ako ng isang kalahok. Si Wen Yu lang naman, wala siyang, isang waiter lang. Paano siya nanalo ng first place? Ang kolehiyo at kurso ni MS, Wen, ay na-verify at walang problema. Okay ang kurso niya. Ano naman ang silbi noon? Baguhan lang siya. Paano niya tinalo ang mga veterano? May daya talaga. Siguro nga, ninakaw lang niya ang gawa ng iba. Tama. Dapat ulitin ang kompetisyon. Ikaw lang ang magsasabi na dapat ulitin na? Akala mo ba bahay mo ang Lu Corporation? Alam ko na. Siguro yung asawa mong construction worker ay may koneksyon kay Boss Lu. Kaya nakapasok ka sa likod na pinto, no? Hala, tama nga ang hinala ko. Talaga nga, asawa ng isang construction worker. Hindi talaga bagay sa entablado. Kung talagang magaling siya, bakit siya magpapakasal sa isang construction worker? Mabait lang talaga si Boss Lu, kaya sinadya niyang magpatalo. Malaya akong pumili ng mapapangasawa ko. At si Yanchen ang pinakamabuting lalaki sa buong mundo. Hindi ko papayagang siraan siya ng sinuman. Ang dami mong sinasabi, wala yan kundi dahil akala mo mananalo ang asawa mo. Tama, siguradong mananalo siya. Sige, ngayong nandito na ang lahat ng hurado, bakit hindi na lang tayo magpalaban ngayon din? Botohan na lang para malaman kung sino ang panalo. Palaban kung palaban. Si Brother Huay namin, napakatalino. Matatakot ba sa'yo? Ikaw, may lakas ng loob ka ba? Si. Brother Huay, mag-drawing ka na. Ano ba alam mo? Hindi mo ba alam na mas maganda ang gawa kapag mabagal?
Tapos na ang oras. Manghamon ka sa aming si Brother Huay. Naghahanap ka lang ng sakit ng ulo. Halatang hindi maganda ang pagdami-dami ng walang kwentang elemento. Mas maganda ito. Maraming bago at sariwang disenyo ang nakapaloob. Lumabas na ang resulta. Si Jiang Huai, 0 boto. Si Wen Yu, 3 boto. Ano nangyari? Ikaw naman ang tunay na genius sa larangan ng arkitektura ah. Nakakatawa! Magnanakaw ang tawag mo sa genius? Host, pakikuha mo nga si President Lu. May sasabihin ako sa kanya. Bilisan mo! Tapusin na natin ang kalokohang ito. Buti na lang dumating ka. Kapag dumating na si President Lu, makikilala na niya ang tunay ninyong pagkatao. Sige nga, sabihin mo, ano ba ang totoong mukha namin? Yanshin, Ipagkatiwala mo sa akin. Paano mo sasabihin kontratista ka rin? Pero wala kang kahit isang sentimo sa pangalan mo. Iisa lang ang paliwanag dyan. Isa kang tunay na sugarol. Mali ang pagkilala sa iyo ni Ginoong Lu. Huwag mong sirain ang ari-arian ng pamilya Lu. katarantaduhan. May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Tungkol sa aking mga ari-arian, kahit si Xiaoyu ay hindi alam. Lalo na ikaw, na isang dayuhan. Ano naman kung dayuhan? Siyempre, alam ko. At baka alam din niya. Kung talagang alam niya, bakit pa magpapakasal sa isang walang-wala tulad ko? Tama. Kung si Wen Yu ay muling nabuhay, dapat alam niya ang kalagayan ni Lu Yanshen. Nagpakasal ako sa iyo hindi dahil sa iyong ari-arian. Naiintindihan ko. Ginoong Lu, ano ba talaga ang nangyayari? Nalilito kami sa pinagsasasabi ninyo. Isang hamak na trabahador lang siya. Paano siya naging Ginoong Lu? Biro lang ba? Siya mismo ang humiling sa amin na pumunta rito. Paano kami magkakamali? Gusto kong ipakilala ng lubos sa inyong lahat. Ang aking asawa, si Wen Yu, ang asawa ng General Manager ng Lu Group. Si Ginang Lu. Ah, si Mrs. Lu pala. Ikinagagalak kong makilala kayo. Hindi ko inaasahang sa murang edad mo ay nakagawa ka ng ganito kahanga-hangang plano. Parang Diyos ka. Karapat-dapat ka nito. Huwag kang mahiya. Napaka-impressive ng aura ni President Lu. Ang tanga naman nila, na akalay isa siyang manggagawa. Ngayong pagkakataon, nasubukan nila ang kanilang kapalaran. Kung totoong presidente siya, nagsayang lang ba ako ng panahon sa nakaraang buhay ko? Imposible yan. Lu Yanshen, anong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan natin? Pasensya na, President Lu. Medyo may problema siya ngayon. Pasensya na sa abala. Umuwi na tayo? Dapat sa akin ang magandang buhay na ito. Wen Yu, maghintay ka. Kahit totoong presidente pa siya, kung hahad lang siya sa akin, mamamatay pa rin siya. Kapag namatay siya, maaaring umangat si Jiang Huai. Naghandog ako ng salo-salo para sa tagumpay mo. Magugustuhan mo yan sigurado. Gaano karaming bagay ang itinago sa akin ni Yanshen? Ang nararamdaman niya gaano ito katotoo at gaano ito kasinungaling. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Pupunta muna ako sa banyo. Nako, maling panahon para mahayag ang totoo. Galit si Mrs. Son. Bakit si Yanshen ang tunay na President Lu pero hindi ako masaya? Kung noong nakaraan, nagkunwari lang siya hanggang sa huli, sa buhay na ito, gaano karami ang totoo sa kanya? Xiaoyu, matagal ko nang gustong magsabi sa iyo ng totoo, pero naabala lang ng kay Beijing. Tapos na yon. Huwag mo nang isipin. May ilang bagay lang na hindi ko maintindihan. Kapag nag-isa na ako, ayos na. Huwag nating patagalin ang mga bisita. Punta na tayo. Halatang hindi ka masaya, pero inaalala mo pa rin ang nararamdaman ko. Wen Yu, napakabuti mo. Paano kita makakawalan? Magandang araw, Miss Wen. Pakipirma po. Napaka-thoughtful po ng asawa ninyo. Ang dami pong regalong binili para sa inyo.
Masyado ba akong maarte? Wenyu, wag mong isiping panalo ka na. Kapag nawala si Lu Yanchen, wala ka na. Mayo 10. Naku, may panganib si Yanchen. Lumayo ka, huwag kang makita. Hintayin mo ang senyas ko. Sige, President Lo. Ingat po kayo. Sa oras na ito, malapit na sigurong dumating. Sakto, magiging magkasamang patay na sila. Sumunod ako sa gusto mo. Nag-isa akong pumunta. Kung may sikreto ka, sabihin mo na. Huwag kang magmadali, Boss Lu. Napakalaking sikreto ni Wenyu. Baka hindi kayanin ng puso mo kapag narinig mo. Nagpapanggap ka lang. Sa totoo lang, nagkamali ako noon. Baka naman, tayo ang tunay na magkatulad na magkapareho. Katawa-tawa. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? At magiging kapareha ko? Ay, ang lupit mo naman. Sa nakaraang buhay, ikaw ay nangangako sa akin ng mga pangakong walang hanggan. Nakaraang buhay? Sa nakaraang buhay, tayo ang mag-asawa. Si Wenyu ay isa lamang magnanakaw na nagnakaw ng buhay ko. Mukhang nababaliw ka na talaga. Ano-ano na lang ang sinasabi mo. Kung bakit siya pumili sa iyo, isang simpleng manggagawa ay para lang galitin ako. At ako, ang tunay na pumatay sa kanya. Ma'am, bakit kayo naparito? Susundan ko na lang kaya siya, pero wala pang utos ang presidente. Bahala na. Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi mo. Ramdam ko ang tunay na pagmamahal ni Wenyu sa akin. Nabaliw na talaga ako. Nananiwala pa ako sa kasinungalingan mo. Hindi ka na makakaalis. Ingat, Yanchen. Yanchen! Yanchen! Ayos ka lang ba? Parang may nabangga ako. Yanchen! Kung may mangyari man sa'yo, hindi na rin ako mabubuhay. Ano naman kung mabilis kang tumakbo? Himlay ka pa rin. Sayang lang, hindi kita nasama sa kanya. Sumukswe! Kung mamatay si Yanchen, ipapasama kita sa kanya. Ibayan mo, dadalhin kita sa ospital. Sa impyerno kayo magkita. Putang ina! Jiluo, Hulihin siya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ko! Nahihilo ako. Yanchen! Jiluo. Yanchen! Yanchen! Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo pa rin ako. Sandali lang. Tatawagin ko ang doktor. Wag. Basta nandito ka sa tabi ko. Gumagaan ang pakiramdam ko. Nagkukunwari kaya ito? Sabihin mo, paano ka nilinlang ni Sumukswe para mapunta ka roon? Mga kalokohan lang lahat yan. Wag mo nang pansinin. Sinabi ba niyang kami ay parehong muling nabuhay? Sa totoo lang, Lolo, huwag po kayong mag-alala. Wala po talagang nangyari sa apo ninyo. May sugat na nga. Wala pang nangyari. Sinong niloloko mo? Lolo, bakit ka nandito? Lolo, Jen. Eksaktong magkamukha, hindi ako magkakamali. Lolo, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, magwawala ka na. Ha? Siyang asawa ko. Wenyu, ito, si Lolo Lu Jen Nan. Kumusta po, Lolo? Tingnan mo nga, naglagay ka pa ng probationary period hanggang sa nagkaganito ka. Ayon kay Shaolin, ang dahilan kung bakit ka nasugatan ay dahil sa kanya. Kalokohan yan. Kung wala si Xiao Yu, baka patay na ako. Ano? Ikaw talaga. Kung nakinig ka at pinakasalan ng taong tumulong sa akin, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Ang tumulong? Baka si Sumukswe ang tinutukoy niya? Matanda pala yon. Sandali lang ako. Uuwi na ako.
Tatay! Tatay! Anong nangyari? Gising po! Hoy, huwag kang makialam. Baka ka pa mabiktima. Pero hindi naman pwedeng hindi tumulong. Ito ang gamot, painumin mo muna siya. Hahanap ako ng ibang tutulong. Bini-bini, ikaw ang tumulong sa akin? Swerte ko talaga. Ang utang na loob, dapat bayaran ng may utang. Si Xiaoyu lang, ang kilala ko. Yan Chen, pasensya na. Napilitan lang ako sa ginawa ko. Bini-bini, ikaw pala. Matapos mong saktan si Ginoong Lo, tumakas ka. Ngayon, kusang nagpakita ka pa. Tingnan mo ako. Hayaan mo siyang magsalita. Napilitan lang ako sa lahat ng ginawa ko. Lolo, hindi niyo po alam. Mula pagkabata, mahilig nang magyabang si Wenyu. Sinadya niyang lumapit kay Yanchen. Para lang maging lubos ang pagmamahal ni Yanchen sa kanya, pinilit pa niya ako na magpanggap na isang bayani na sumagip sa isang dilag. Totoo ba yan? Kung ano-ano ang sinasabi mo, Tumahimik ka. Mula noong nag-aaral pa si Wenyu, wala na siyang kahihiyan. Para tularan ko siya, pinilit niya ako kapag ayaw ko. Sinasaktan at minumura niya ako. Ang dali-daling magsinungaling. Ang bilis-bilis, umiyak. Mababa nga ang tingin ko sa'yo. Para sa kaligayahan ni Yanchen, handa akong lumaban. Makakaya mo bang mang-api sa akin sa harap ng lahat? Lolo, paulit-ulit niyang itinatakwil si Xiaoyu. Nung hindi ko pa alam ang tunay niyang pagkatao, minura niya ako. Huwag kang maniwala. Lolo, kung talagang ganoon ako katulad ng sinasabi nila, bakit ko pa kayo ililigtas? Tama. Naniniwala akong mabuting babae ka. Kaya pala noong nakaraang buhay, dahil inagaw mo ang utang na loob sa akin, kaya mo napangasawa si Yanchen. Kaya pala lubhang nagsisisi si Lolo Zheng. Ang pagkamali sa pagkilala sa tunay na tagapagligtas ay maliit na bagay. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pilitin ang apo kong pakasalan siya. Bakit naman? Napakasama ng babae na ito. Dahil lang sa maliit na pakinabang, tinalikuran niya ang apo ko ng 3 beses nang ito'y nangangailangan ng tulong. Kaya namatay siya nang hindi naagapan. Paumanhin po, Lolo. Hindi ko sana dapat itinanong. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng aking katangahan ang lahat. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi siya magkakaroon ng maginhawang buhay. Yamang ikaw ang nagligtas sa buhay ni Lolo Lu. Ikaw rin ang tagapagligtas namin. Bakit hindi mo ikwento ang mga detalye ng pagliligtas mo noon? Una kong binigyan ng artificial respiration si Lolo, tapos pinainom ko siya ng gamot. Bago magbigay ng artificial respiration, kailangang buksan ang leeg ng damit. Malamang, ang birthmark ni Lolo Lu, malinaw mong nakita, di ba? Gusto ko nang tumakas noon. Paano ko matatandaan ang mga iyon? Hugis plum blossom ba? Oo, hugis plum blossom nga. Kasinungalingan. Hugis crescent talaga iyon. Paano mo nalaman? Baka ikaw pala ang tunay na nagligtas sa akin. Wala akong sinabi ha. Oo, hugis gasuklay. Nagkamali ako ng alala. Nasa panahon pa ng pag-iimbak ang CCTV sa kalsadang yon. Malalaman ka agad sa pagsusuri. Sa pagkakataong yon, kung nahuli lang ng kahit isang hakbang, patay na sana ako. Akala ko isa kang bihirang mabuting babae, pero isa ka palang ahas na babae. Xiaoyu, pasensya na. Malabo na ang mata ko. Nagkamali ako ng pagkakilala sa aking tagapagligtas. Okay lang, wala akong pakialam sa mga yan. Ayoko lang sa kanya. Pinagpalit lang tayo. Wenyu, dapat matagal na kitang pinatay. Tumahimik ka. Sinaktan mo si President Lo. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Baka naman, sila talaga ang mga muling isinilang? Putang ina. Para lang maprotektahan ka ng pamilya Jiang. Muntik na kaming malugi. Ikaw, isang bagay na bulok sa loob? Ang lakas ng loob mong saktan ako?
Si Jiang Huai ay bagong negosyante sa lungsod, ang presidente ng Lu Construction Group. Ang yaman ay daang bilyon. Balita ko, sobrang minamahal niya ang kanyang asawa. Nakakainis talaga, ang gandang lalaki, bihira lang yan. Bakit ang lilinaw ng mga alaalang ito? Mugswe, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yon. Ito na ang magiging bagong bahay natin. Buti naman may konsensya ka pa. Oh, tara, pasok tayo at tingnan. Jiang Huai. Tatlo, magsaya kayo. Kibia. Jiang Huai. Dahil sa iyong makasariling hangarin, sinira mo ang swerte ko sa buhay na ito. Kaya, maging mabuti kang hakbang-hakbang ko. Jiang Huai, tulungan mo ako. Oras na para maglagay ng gamot. Kahit na ikaw ay isang muling ipinanganak o hindi, ngayon, asawa kita. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ay, dahan-dahan lang. Tapos na. May gusto kang itanong sa akin, di ba? Totoo, ako ay isang muling ipinanganak. Sa nakaraang buhay, napangasawa ko si Jiang Huai. Pero sa buhay na ito, ikaw ang napangasawa ko, at wala itong kinalaman kay Sumakshwe. Totoo? Sa tingin ko, mabuti kang tao. Ayokong maulit ang trahedya. Pero pagkatapos nating magsama ng ilang panahon, napansin kong hindi ka lang mabuti at mapagkakatiwalaan. Nakakatuwa ka rin. Nakakatuwa? Ibig sabihin, libangan lang kita? Hindi naman. Masaya ba sa'yo na tinatago mo to sa akin? Hahaha. Ikaw, ano ang nararamdaman mo para sa akin? Ang pakiramdam ng magsasama habang buhay. Sa nakaraang buhay, ang dahilan kung bakit naging leader si Jiang Huai sa Lu Group ay dahil sa dalawang tao. Sa buhay na ito, kailangan nating mag-ingat. Sino? Ang mga shareholder na sina Liu Xingkai at Li Qiangcheng. Palagi na lang sila may puna sa mga bagong patakaran. Talagang mga mapagpaimbabaw. Dalawa. Bantayan ko ang mga yon. Ngayon, mag-focus muna tayo sa paggawa ng baby. Ito ay dapat na. Napakagaling naman ni President Lu sa kanyang edad. Ang asawa niya ay talino at ganda rin. Siguradong magiging maayos ang investment forum na ito. Lu Yangchen, wala kang karapatang maging general manager. Jiang Huai, hindi ka miyembro ng Lu Group. Anong ginagawa mo rito? Siya ang consultant na kinuha namin ni Gancheng. Ang sinasabi niya ay kumakatawan sa aming posisyon. Tama, Lu Yanchen. Ibinunyag ang core technology ng grupo sa Boxin. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala sa kumpanya. Ang Boxin,
Pangalawa sa industriya ng konstruksyon, Boxin. Nakuha nila ang teknolohiya, hindi ba't magiging pangunahing kumpanya na sila? Napakalabo talaga ng pag-iisip ni President Lu. Hindi tinulungan ang sariling family business. Sa halip ay nagbigay pa ng regalo sa kalaban. Katawa-tawa, ano ba ang makukuha ni Yan Chen sa paggawa nito? Dahil galit siya dati sa chairman dahil pinigilan ang kasal ng mga magulang niya. Kaya gusto niyang sirain ang grupo. Ganitong dahilan lang ang naisip mo? Ikaw at si Sumok Shue ay talagang magkatapat. Mga kasama, lubos na nagsumikap si Yan Chen para sa Lu Group. Hindi niya kailanman gagawin ang ganitong bagay na walang pakinabang kahit kanino. Handa na siya. Bago pa kayo dumating, nag-report na siya sa pulis. At ang inyong mga pribadong transaksyon sa Boxin, isinumite na rin. Mula nang pumasok si Xiao Zhang sa opisina ko sa sandaling iyon, talunan na kayo. Boss, tigilan mo na yan. Nakuha sa video ang bawat kilos natin. Wala tayong matatakasan. At ngayon ko lang nalaman, peke pala ang mga dokumentong ninakaw natin. Paano nangyari yon? Paano niya nahulaan? Mula rin ba sa Anong mula rin? Maniniwala kaya ang lahat? Xiao Yu, ako? Wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Mukhang ginawa mo rin kay Sumukswe. Walang hiya ka. Mag-isip-isip ka sa loob ng bilangguan. Dalhin niyo siya sa presinto. Aray! Huwag! Bitawan mo ako! Bitawan! Bitawan! Bitawan mo ako! Masama. Masasama kayong lahat. Wenyu, kapag namatay ka na, muling magsisimula ang buhay. Tiyak yon. Hindi patay. Himatay lang. Yang Chen, Huwag kang umiyak. Okay lang. Nabayaran na sila sa ginawa nila. Mas magaganda pang araw ang naghihintay sa atin. Anong nangyari? Sumakit ang tiyan? Sa tingin ko, buntis si Mrs. Lu. Talaga? Magiging ama na ako.